Send the light, the blessed gospel light. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay binigyan ng pamagat na He is the King of Glory. Siya ang hari ng kalwalhatian. At ang ating pong susing talata, yung pong aking binasa kanina sa mga awit, Kapitulo 24, talatang binasa ko po hanggang talatang 10. Pero yung ating pong susing talata ay talatang 7 lamang po. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at kayong mataas at kayo'y mataas, kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kalwalhatian. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? No? Bibigyan ko po kayo ng background kung bakit ito po ang naging key text ng ating pong devotional. Ang awit, Kapitulo 24, one of the item o anthems for the establishment of Jerusalem as the city of the great king. Ito raw pong Kapitulo 24 ito, mga kapatid, ito po ay a song of praise or hymn. Ito ay awit ng papuri. Ito ay awit ng pasasalamat at pagbubunyi sa pagkatatag ng Jerusalem. So, ibig sabihin ito po ay awit na kinompose ni David nang ma-establish, maitatag, maitayo at matapos ang siyudad ng dakilang hari. No? Inaawit po pala nila ito. At ito pong Kapitulo 24 ito ay mayroon pong tinatawag na historical background in the events of 2 Samuel chapter 6, na kung saan ito pong si Haring David, kasama niya yung 30,000 soldiers ng kanilang kubkubin at sakupin at makaptured the Jebusite, the stronghold of Zion, and now determined to bring the ark from its temporary resting place in the house of Obed-Edom at Kirijat Jearim, to the tent that he had prepared for it in the city of Jerusalem. So, ibig sabihin, mga kapatid, pagkatapos po ng matinding labanan na naranasan ni Haring David, kasama niya ang kanyang mga sundalo o mandirigma, at nakaptured na po nila itong lugar na ito na sinakop ng mga Jebusite. At ito ang pinaka matatag na kuta ng Zion. Mga kapatid, kaya nga't kapag pala babalik ang hari kasama ang kanyang mga mandirigma na taglay ang pagtatagumpay, mga minamahal na mga kapatid, ito po ay wini-welcome po sila. Wini-welcome po sila na sila po ay umaawit. At alam niyo po si David, pagkatapos ng kanya pong pakikipaglaban, kapag yan po ay nagtagumpay, ang sabi dito sa 2 Samuel chapter 6 verse 5, sumasayaw, naglululundag ito pong si Haring David sa katuwaan at kagalakan at pagpupuri sa ating Panginoon. Ganyan po si Haring David. At ang sabi dito, mga kapatid, accordingly, he arranged a ceremony for the occasion which Psalms 24 was sung as part of the high ritual. Ito pong awit na ito ay ay inaawit sa mga okasyon na kung saan ay ginagawa po nila yung pagbubunyi at pasasalamat, pagpupuri sa ating Panginoon. At ito rin po ang sabi po dito sa Bible commentary. Ito pong Psalms na ito, particular yung pong ating binasa in verses 7 to 10. The words of verses 7 to 10 of the Psalms 24 were sung by two choirs. Dalawang choir na ito. Saan po itong choir na ito? Dalawang choir, hindi ko alam kung gaano po karami ang bawat miyembro ng choir na ito. When heaven welcome
the true Son of David back to the heavenly Jerusalem. Kaya mga kapatid, yung anthem kanina na ating pong pinatugtog, much more than that, tayo po ay mawi-witness natin balang araw kung paano i-welcome din ng Panginoon ang kanyang mga tinubos. Inilalarawan sa ating pong, medyo mataas ang aking pitch kasi talagang na-inspired po ako dito sa ating pong devotional. Kasi, di po ba na ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli? At kinatagpo niya ang kanyang mga alagad. Sa madalit sabi, dumating na ang oras para umakyat si Kristo sa trono ng kanyang Ama. Mission accomplished, mga kapatid. Ha? Bagamat for almost more than 30 years ang kanyang pananatili sa lupang ito bilang isang banal na manlulupig, pabalik na siyang kasama ang mga tropeyo ng pagtatagumpay sa mga bulwagan sa langit. Babalik na po siya, mga kapatid. Ha? Babalik na siya. Ngayon, ang sabi, sa mga iilang mga minuto o ilang mga oras kasama niya ang 11 alagad, nagtungo si Jesus sa bundok sa paglampas nila sa tarangkahan ng Jerusalem. Marami sa mga nagtatangkang tao ang tumingin sa maliit na samahan na pinangunahan ng isa na ilang linggo lang ay hinatulan at ipinako ng mga namumuno. Marami po, ang sabi dito ay gustong makita. Subalit, marahil ito ay lihim lamang po, mga kapatid. Pero sang-ayon po doon sa Mateo Kapitulo 28 ay halos 500 katao ang nakawitness dito po sa pag-akyat na ito ng ating Panginoon. May mga kamay ang ating Panginoon nang siya po ay dahan-dahan na umakyat. Ang sabi dito, may mga kamay na nakaunat sa pagpapala. Binibendisyonan po ang kanyang mga alagad pagkatapos yung kanyang huling paalaala sa kanila. At parang nagtitiyak ng kanyang pag-iingat na pag-aalaga. Dahan-dahan siyang umakyat mula sa kanila, kalangitan, kaligitnaan. Nahihila pataas sa langit ng isang makapangyarihang mas malakas kaysa anumang paghatak sa lupa. Ito po, samantalang tinitingnan ang ating Panginoon ng kanyang mga alagad, mayroon pong anghel at mayroong tinig na kanila pong narinig at sila'y lumingon at nakita ang dalawang anghel na nasa anyong mga lalaki na nagsalita sa kanila na nagsasabi ng ganito, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin inyong nakitang pagpunta niya sa langit. So, binigyan po ng katiyakan ng dalawang anghel na ito ang mga alagad, pati na po ang kanilang mga kasama, maging sa ating pong kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, na siya po ay kinuha sa kanilang paningin at dinala hanggang sa hindi na po nila makita, ay babalik muli. Yun ang pangako ng ating Panginoon, chapter 14 ng aklat ng Juan, na siya ay muling babalik. Kaya nga't ang sabi dito, mga kapatid, ang mga anghel na ito, itong dalawang anghel na ito, ay kasama sa mga naghihintay sa isang nagniningning na ulap para ihatid si Jesus sa kanyang makalangit na tahanan. Ang pinakadakila sa karamihang mga anghel. Ito po palang dalawang anghel na ito ang pinakadakila. Alam niyo po, mga kapatid, sana itong si Lucifer ang siyang nakalagay dito sa posisyong ito. No? Pinakadakila sa karamihang mga anghel. Sila
ang dalawang nagpunta sa libingan sa pagkabuhay ni ni Kristo, at sila ay nakasama niya sa naging buong buhay niya sa lupa. Kita niyo mga kapatid, nang siya po pala ay naririto sa lupa, mayroon pong dalawang anghel na kasama ang Panginoon. Ang presidente ng Pilipinas, hindi naman po makalakad mag-isa yan . Mayroon pong yung bodyguard. Mayroon po yung kasama. Ang Panginoon, nang siya po ay naparito sa lupa, itong dalawang piling anghel na ito na pinakadakila ang naging kasama ng Panginoon sa buong buhay niya sa lupa. Nag-antay ng buong... pakinggan po ninyo mga kapatid. Nag-antay ang buong kalangitan na may masidhing pagnanais sa pagtatapos ng kanyang pananatili sa mundong nadungisan sa pamamagitan ng sumpa ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Nang natapos na ang misyon ng ating Panginoon at siya ay maluwalhati at matagumpay na babalik, mga kapatid, babalik sa langit, dalawang anghel ng kasama niya na pinangungunahan niya ang daang patungo sa kalangitan. Ang kalangitan, ang sabi niya dito, ay masidhing, naghihintay sa pagbabalik ng kanila pong hari. Biriwin niyo yon mga kapatid. Gaano po ito kaingay, gaano po ito kaluwalhati na yung kanilang hari ay ilang panahon na siya'y mapahiwalay, at siya ngayon ay babalik sa kanyang kaharian, taglay ang pagtatagumpay. Kaya nga dito sa komentary na aking binasa, ang sabi dito, mga kapatid, dalawang choirs, Biriin nyo, mga awit ito, mga anghel, dalawang grupo ito. When heaven welcome the true Son of David back to the heavenly Jerusalem. Kuwan na po ito, nakakilabot, Ang pagdating na ito, welcome nila ang ating Panginoon. Na matagal na pong napahiwalay sa kanila at ngayon babalik siya sa trono ng kanyang ama, taglay ang pagtatagumpay. Wow, mga kapatid, na talagang iyuyuko ng mga angheles ang kanilang mga ulo bilang paggalang, pagrespeto at pagpupuri sa pagdating ng hari. Mga minamahal na mga kapatid, ganyan po pala na kapag ang bawat isa sa atin, kapag dumating na tayo, marahil ito yung ating pong mararanasan, mga kapatid. Winelcome nila ang hari. Hindi ko alam kung ito ay aahoy. Ito yung awit. Siguro mas matindi pa dito sa awit na ito. Ang aawitin ng mga angeles pagdating ng araw, ng pagdating ng ating Panginoon. Basahin ko po sa English kung ano ang sinasabi dito sa ating pong devotional. All heaven was waiting to welcome the Savior to the celestial courts. As he had ascended, he led the way, and the multitude of captives set free at his resurrection followed. The heavenly host, with shouts and acclamations of praise and celestial song, attended the joyous train. As they drew near to the city of God, habang sila po ay papalapit sa syudad ng Diyos, ay isang sigaw ang ibinigay sa mga angeles by the escorting angel. Narito na ang hari. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in.
minamahal na mga kapatid, maaaring ito rin po ang mararanasan ng bawat isa sa atin pagkatapos ng atin pong paglalakbay sa lupang ito, pakikipaglaban sa kahirapan, pakikipaglaban sa pagsubok sa buhay. Ang bawat isa sa atin ay ipuputong ng Panginoon sa ating mga ulo ang korona ng pagtatagumpay. At ang bawat isa ay isa-isa na iaaser ng mga angeles upang makasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, sa tagumpay na kanyang tinamo. At ito rin ang tagumpay na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng inspirasyon sa buhay natin sa lupang ito. At asamin din natin ito pong pag-welcome na ito na ginawa ng mga angheles sa bawat isa sa atin pag dumating na at susunduin tayo ng Panginoon kasama ang kanyang mga piling angheles upang tayo ay dalhin at i-welcome sa kanyang kaharian. Kung mayroon mang paghihirap tayo na nararanasan, mga kapatid, panghawakan nating matibay. Kumapit lamang tayo, mga kapatid. Di na magtatagal ang paghihirap na ito. Mga minamahal ko, mga kapatid, kung anumang pagdurusa ang inyo pong nararanasan ngayon, ibilang po ninyong katuwaan ang pagsubok na ito, sapagkat hindi masayod na kaligayahan ang ipapalit ang Panginoon sa atin. Magtumibay, mga kapatid, magtumibay sa pananampalataya. Ang Panginoon tinis niya, mismo siya, tiniis niya ang krus. Para lamang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa sa atin.